Ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day. At ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, impeach the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si VP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala! Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto kong marinig. Kasi alam mo, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila at kaninang umaga nang natanggap na buo yung 215, Anong nangyari kaninang umaga when the Speaker called for a caucus? Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president ang ating current vice president. Hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yun? Ang sinasabi ba ng mga legislators, wala kaming pakailam dyan sa mandate mo. Basta i-impeach ka namin. So ang taong bayan ho nagtatanong, ito ho ilan lang namang oras bago nagkaroon ng decision, no? Nagtatanong, ano po yung charges na inyong pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint? Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. Kahit lagay mo ng 300 silang mambabatas, 300 elitistang mambabatas na nakawin ang opisina ng pangalawang Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinalal ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Ito'y lantarang panluloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na po si Vice President Inday Sara Duterte ang usapin dito. Ang usapin dito, itong napakaliit na grupo ng mga elitistang mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino. At ang ating pruweba, sasagasaan nila, isasantabi, nanakawin, hindi lang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte, nanakawin lang. Higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat i-impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano?
impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon mag-uusap mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakiniho ninyo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte? Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina, binabandera nung Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na, 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan, sapagkat bilangin ninyo yung 300 kongresista laban sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binoto ka ng 32 milyong Pilipino, i-impeach ka lang ng 300 elitistang mangbabatas dahil lamang sunod-sunuran sila sa kagustuhan ng Malacanang at ng House Speaker. Huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong nararanasan natin. Sobra-sobra na yung panloloko at panggigipit ninyo sa sambayan ng Pilipino. Kahapon, sinubukan nilang sikilin yung mga vloggers. Sinasabi nila purveyor of fake news. What is fake news? Hindi ba fake news din yung sinabi ng Malacanang simulang-simula pa na nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte dahil wala namang blanco ang GAA? Iyan ang fake news. Wala kaming sinabing may blanco ang GAA. Ang sinabi namin hanggang sa ngayon, hanggang sa Korte Suprema, ang blanco ay yung Bicameral Conference Committee report na ratifikado, aprobado, pirmado at inihain din diyan sa House of Representatives Bills and Index Service. So unang-unang fake news. Dismayado si Prof. Malu Tiquia sa naging desisyon ng Kamara para patalsikin ng tuluyan si Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay Prof. Tiquia, first time in the history ng Congress na mag-impeach in just one day. Ano ang opinyon nyo dito mga kababayan? Tama nga ba ang ginawa ng Kamara na patalsikin agad-agad ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte? Bakit nga ba minadali ang impeachment ng Kamara laban kay VP Sara Duterte? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Isa kaya itong paglilihis sa issue ng BICAM report kung saan natagpuan na napakaraming may blankong items? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? I-comment nyo sa baba kung ano ang inyong opinyon sa naging pagpapasya ng Kamara upang mapatalsik sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Mag-usap tayo ulit sa susunod at abangan po natin mga kababayan kung ano pa yung mga susunod na mangyayari sa ating Vice President Sara Duterte. Maraming salamat at mag-ingat po tayo palagi.